Meron pa daw pong tanong. Oh, may tanong. Ano Oh, tanong? bakit iba yung formula na ginamit sa IOI? Hindi, ganito kasi yun. Yung isang di ba dalawang dalawang section. Yung isang section dito. Dito yung neutral axis niya, yung IOI niya. Tapos yung isa nandito. Pero yung neutral axis ng composite section, nandito. Tapos, ang kailangan para makuha mo yung IOI, ita-transfer mo yung inertia ng dalawang shape na to sa neutral axis ng buong section. So, para makuha yun, gagamitan mo siya ng transfer formula. So, yung transfer formula, IOI is equals to inertia ng isang section plus area, then kalahati ng flange. Dahil yung distance nga nito, sa distance ng inertia ng isang section sa inertia ng buong section is yung half ng flange. So, ito. Tapos squared. Tapos makuha mo yung IOI. So, titingnan natin ang nag-burn sa dalawang inertia, yung IOI. So, yun yung gagamit natin kasi yun yung mas critical. Next, kukunin natin yung radius of gyration. Para makuha yun, square root of inertia over area. So, yung inertia, ito, nakastore lang. Then, square root over area na 3,974 mm squared. Makuha natin yung 74.20 na radius of gyration. Then, after nun, kukunin naman natin yung slenderness ratio. Yung slenderness ratio is equals to KL over R. Ito, sinubstitute lang. Then, makuha natin yung 49.1911 na ratio. Then, may isang mga formula, yung 4.71 E over Fy. Gagawin natin yun para malaman natin kung ano yung gagawin natin sa FCR or para malaman natin kung elastic or inelastic yung section. Dito, yung slenderness ratio less than siya, dito sa nakuha nating limit. So, ibig sabihin, inelastic siya. Pag inelastic section, ang gagawin natin yung formula for FCR or critical... 3. So, yun. Yung gagawin sa critical buckling stress na formula dahil inelastic nga siya is FCR is equal to 0.658 raised to Fy over Fe times Fy. So para makuha natin yung FCR, kailangan natin kunin yung Fe. Yung formula ng Fe ay pi squared times E over squared ng slenderness ratio. So pwede yun. Makuha natin yung Fe na 815.749. Then, substitute natin siya sa formula ng FCR. So, ayan na. Substitute. Then, nakuha yung FCR na 218.37 MPa. Then, yung hinahanap sa tanong, ano daw yung design compressive strength ng composite section natin. So, para makuha yun, kukunan natin muna yung nominal compressive strength. Para makuha yun, ang formula ay FCR times gross area. So, ito yung FCR times area, tapos tinimes to natin dahil dalawa nga yung section. Then, makuha natin yung nominal na compressive strength na 1,735. Tapos, design daw, so gagamit yung LRFB. Yung formula ng LRFB ay PU is equals to 0.9 times PL. So, substitute lang, tapos nakuha na yung design strength. Yay!